ng Diyos. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus, nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa Kanya. Wika niya, "Ngayoy paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga iskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan. Ibibigay sa mga hintil, siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin, at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw." Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga alagad mga anak ni Zebedeo at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano yon?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan." Na marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-8 linggo sa karaniwang panahon. At gaya po ng ating paulit-ulit na paalala sa ating lahat na kung pipili tayo ng mga leader, hindi natin pwedeng alisin yung panuntunan na ibinibigay sa atin ni Jesus na makikita o maririnig natin, mababasa natin sa Biblia. Kasi parang lagi kapag panahon ng eleksyon, hindi tayo kumukonsulta. At lagi natin sasabihin yung excuse na hiwalay ang simbahan at ang Estado. Laging ganon yung nagiging drama natin. Pero kung tutuusin kasi, tayo ang pinakamalaking bilang. Katoliko ang pinakamalaking bilang na dito sa ating bansa. At karamihan din sa mga nagnanais maging pinuno ay Katoliko.
Ang nakakalungkot lang kapag manunungkulan na ay parang ano nangyayari doon sa panuntunan nila sa buhay. Kaya nga ngayon, pinapaalalahanan ni Jesus itong mga alagad na kanyang pinili na sa kasalukuyan sila ay nagkakatampuhan dahil nga mayroong dalawang alagad ang medyo naangasan yung 10, naunahan. Dahil yung dalawang alagad ay nagnanais na gusto nilang maupo sa kanan, sa kaliwa kapag si Jesus ay naghahari na hindi rin lubusang naunawaan kasi ang tingin nila doon sa Jerusalem, palasyo, kaharian. Na kapag dumating si Jesus doon, siya na ang magiging hari dahil hindi nga pa lubusang naintindihan na hindi doon ang kanyang kaharian. Pero para sa mga alagad, para sa mga tao, andun yung power. Nandun kasi yung trono. Kaya, itong dalawa, sabi gusto namin, inihiling namin, kami ang maging kanang kamay mo, kaliwang kamay mo, para big time. At nagalit yung 10, nag-away-away marahil. Kaya ito, pinaalalahanan ni Jesus ang mga alagad na hindi dapat ganon ang umiral sa kanila. Hindi dapat ganon ang pananaw. Na maunawaan nawa kung sino man ang gustong maging pinuno, kaya mo ba talagang maglingkod? Paglilingkod, yun yung tunay na leadership na sinasabi sa atin. Yung kayang maglingkod. Hindi yung ikaw lang yung pinuno, ako ang pinuno. Pero ang tanong, kaya mo bang maglingkod? So, ito ay sinasabi ni Jesus sa mga alagad niya. Kasi tayo mismo, unang-una, tayo mga taga-simbahan. At kayo, dati ni-encourage ko kayo na, sige, tumakbo kayo, pumunta kayo, umuha kayo ng pwesto. Pero dalhin ninyo ang aral. Dalhin ninyo ang salita ng Diyos. Sa ngayon ba, simula nang magka-eleksyon, ay nandoon pa ba sa isipan yung papaano talaga ang maging pinuno? Yung paano talaga maglingkod? Ngayon kasi, naghahanda na naman para sa 2025 election. Nakapaglingkod na ba? Bago mo pa isipin na gusto ko maglingkod sa 2025. Halos lahat na ngayon, ng mga partido, yan na ang kanilang isip kung ano ang mangyayari sa 2025. Ulitin ko po, mga Katoliko, halos karamihan dyan. Sabihin na natin, 90% Katoliko ang mga yan. Pero naglilingkod nga ba talaga? O personal interest? Iba kasi kapag may power ka, iba kapag mayroong kang posisyon. Pero sa atin din, Kaya nga, ipinapaalala din sa atin, paano tayo tumingin? Paano tayo pumili sa mga lumalapit sa atin at tumihiling na gusto ko pong maglingkod? Gusto ko pong maging pinuno. Naiintindihan ba na talaga rin natin, bago natin ibigay yung atin pong kapangyarihan sa kanila, bago natin sila bigyan ng kapangyarihan, nauunawaan ba natin ito? Kasi pag nakaupo na, dapat yung paglilingkod ay para sa kapakanan natin. Natutulungan ba nila tayo? Natutulungan ba ang pangangailangan? Natutugunan ba ang pangangailangan natin kung paano tayo mas magiging ligtas? Kung paano tayo mas magiging matibay? Paano mapoprotektahan ang mga bata? Paano mapoprotektahan ang pamilya? Pinaglilingkuran ba talaga tayo o gusto lang nilang hindi ko alam kung anong dahilan para naisin pa nila ulit manatili sa posisyon.
Nawa patuloy natin din na ipagdasal sa ating pagdiriwang ng misa ang mga pinuno, hindi lang ng ating simbahan, lalong-lalo na ang mga pinuno sa labas ng simbahan. Amen.